Ang pangalan ko ay Ligaya Santos. Ako ay 31 taong gulang. At 6 na buwan ang nakalilipas, tumayo ang aking ina sa hapunan ng Pasko ng pagkabuhay. Tumingin ng diretso sa akin sa harap ng 25 kamag-anak at inihayag na ako ang nag-iisang Santos na hindi kayang magkaroon ng sariling bubong sa kanyang ulo. Mali siya, ngunit hindi sa parang inaasahan ninyo. Tumangulang ang tatay ko gaya ng lagi niyang ginagawa. Tumawa ang ate ko at bumulong sa akin na may nakakaawang ngiti. Nagsiselos ka, di ba? Makalipas ang 2 linggo, inanyayahan ko siya para magmerienda sa bago kong address. Nang pumasok siya sa gate, hindi niya magawang i-dial ng mabilis ang numero ng aming ina. Nanginginig siya ng husto na halos hindi niya mahawakan ang telepono. Ang sinabi niya ay, "Ma, kailangan mong makita ito ngayon din." Ngunit ang sandaling iyon ay 13 taong binuo. Bago ko kayo ibalik sa simula, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like at mag-subscribe. Ngunit kung karapat-dapat lamang ang kwentong ito, ilagay ang inyong lungsod at lokal na oras sa mga komento. Curious ako kung saan kayo nakikinig. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang gabi ng Martes noong Nobyembre 2022. Ang gabi kung kailan nalaman ko kung ano talaga ang ginawa ng aking ina sa aking pondo para sa kolehiyo. Ang aking tinitirahan ay isang studio apartment sa Mandaluyong. 15 metro kwadrado. Isang bintana na umaalog kapag dumadaan ang mga truck. Isang gripo sa kusina na tumutulo sa bawat 3 segundo kahit gaano ko kahigpit isara ang pihitan. Hindi ko naman ito kinasusuklaman. Sa edad na 28, inisip ko na ito ay halaga lamang ng pagsisimula sa wala. At ang ibig kong sabihin ay wala. Isa akong cybersecurity analyst sa isang mid-size firm sa Makati. Ang una kong tunay na titulo matapos ang 4 na taon ng paghihirap sa mga contract gigs. Ang sahod ay 35,000 piso bago ang buwis. Ang bayad sa utang sa pag-aaral ay 7,000 piso buwan-buwan. Kumakain ako ng maraming kanin at delata. Nagmamaneho ako ng 2011 na Vios na may bitak sa dashboard. Mayroon akong spreadsheet sa aking telepono na nagsasabi sa akin hanggang sa huling sentimo kung magkano ang maaari kong gastusin sa pamuhatan bawat linggo. Iyan ang buhay na gustong ilarawan ng aking ina sa mga kamag-anak tuwing may handaan ang pamilya, maliban sa ginagawa niyang mas malala ang tunog nito. Narito ang hindi niya inilarawan. Ang dahilan kung bakit ako may utang sa pag-aaral sa simula pa lang. Noong ako ay 18, 2 linggo bago ang aking unang taon sa Universidad ng Pilipinas, pinaupo ako ng aking ina sa mesa sa kusina. Ang kanyang boses ay malambot. Ang paraan kung paano ito nagiging malambot kapag naghahatid siya ng masamang balita na na-rehearse na niya. "Anak, ang iyong educational plan, hindi ito nakaligtas sa pagbagsak ng merkado. Wala na. Patawad." Umiyak ako. Niyakap niya ako. Pagkatapos ay tinulungan niya akong punan ang mga papeles para sa loan kinabukasan na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Samantala, ang aking ate na si Maricar ay nakabili ng kanyang unang bahay sa edad na 27, 4 na silid-tulugan sa Ayala, Alabang. Ang kwento ng aking ina sa lahat ay pareho. Nag-iipon si Maricar. Matalino siya palagi sa pera. Iyon ay 13 taon bago ako tinawagan ni Tito Kiko nung Martes ng gabi at sinabi sa akin ng totoo. Sa puntong yon, naniniwala pa rin ako sa aking ina tungkol sa pondo. Nagbago yon sa isang tawag sa telepono. Hayaan ninyong ipinta ko ang larawan para sa inyo. Reunion bago magpasko. Bahay ni Maricar. Ang hapagkainan ay kasya ang 14 at ang aking ina
ay gumalaw sa silid na iyon na parang siya mismo ang nagdisenyo nito. Itinuro niya ang mga ilaw kay Tita Patricia. Hinaplos niya ang kitchen island para kay Pinsang Dennis. Ginawa niya ang lahat maliban sa pagsasabit ng karatula na may nakasulat na ganito ang itsura ng tagumpay. Nakaupo ako sa sulok ng mesa sa pagitan ni Tito Dennis at isang pinsan na minsan ko lang makita sa isang taon. Kausap ng aking ina si Tita Patricia sa tapat ng fruit salad. Hindi niya hinaan ang kanyang boses. Hindi niya kailanman ginawa iyon. Namungupahan pa rin si Ligaya sa studio. Kawawa naman. Yung trabaho niya sa computer. Napaka hindi sigurado. Nag-aalala ako. Sumulyap sa akin si Patricia. Numiti ako. Pagkatapos ay tinagilid ni Maricar mula sa kabisera ng mesa ang kanyang ulo sa akin sa paraang pagtagilid ng mga tao ng ulo sa mga may sakit na hayop. Uy, Ligaya, gusto mo bang magtanong ako sa brokerage? Ang real estate ay mas matatag kaysa sa kung anuman ang ginagawa mo. Ayos lang ako, Maricar. Tumutulong lang. Tumingin ang aking ama sa kanyang plato. Hinihiwa niya ang kanyang hamon sa napakaliliit na piraso. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok akong tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Kinuwayan ako ni Maricar. Bisita ka. Sinabi niya ito ng mabait, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Ito ang kusina ko sa bahay ko na pag-aari ko. Nang gabing yun, habang nag-scroll sa aking telepono sa kotse bago ako umuwi, may napansin ako. Gumawa si Maricar ng bagong group chat ng pamilya para sa pagpaplano ng Pasko. Nandoon ang lahat. Lahat maliban sa akin. Nang i-text ko siya tungkol dito, sumagot siya sa loob ng 30 segundo. Diyos ko, nakalimutan ko. I-add na kita ngayon. Hindi niya ako kailanman in-add. Dumating ang tawag noong Martes ng Nobyembre. Nakaupo ako sa sahig ng aking studio, nakabukas ang laptop, inaayos ang firewall config para sa presentasyon sa kliyente kinabukasan. Nag-buzz ang telepono ko. Tito Kiko. Hindi siya tumatawag kailanman. Nagde-text lang kami tuwing kaarawan. Baka yun na yun. Sinagot ko. Ligaya. Ang boses niya ay parang kanina pa siya nagpapalakad-lakad. Matagal ko nang pinag-iisipan ito, pero hindi ko na kayang dalhin. Dalhin ng ano, Tito Kiko? Mahabang katahimikan. Naririnig ko ang paghingaan niya. Hindi nawala ng nanay mo ang educational fund mo, iha. Winithdraw niya ito. Lahat. 2.5 milyong piso. Nung Marso na tumuntong ka ng 18. Wala akong sinabi. Nasa bangko ako noon. Pinanood ko siyang pirmahan ng withdrawal form. Sinabi ko sa kanya na mali iyon. Sinabihan niya akong huwag makialam. Pagkatapos ay hindi niya ako kinausap sa loob ng 2 taon. Tumulo ang gripo. 3 segundong siklo. Tulo. Tulo. Ang pera ay direktang napunta sa joint account nila ng tatay mo. Makalipas ang 2 linggo, nagbayad si Maricar ng down payment sa bahay niya. Napadausdos ako mula sa sopa papunta sa sahig ng kusina. Malamig ang tile sa likod ng aking mga binti. Nakadiin ang telepono sa tenga ko nang napakahigpit na masakit na. Hindi ako umiyak. May kung ano sa likod ng aking tadyang na tumahimik na parang ilaw na namatay. Ligaya, nandyan ka pa ba? Nandito ako. Alam kong mabigat ito, pero karapatan mong malaman. Oo, ang boses ko ay parang pag-aari ng ibang tao. Oo, karapatan ko. May isa pang sinabi si Tito Kiko bago siya bumaba. Itinago ko ang mga bank statement, Ligaya. Lahat ng yun. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka handa. Matagal akong nakaupo sa sahig na yon, matapos mawala ang linya. Hindi ako natulog ng gabing yon.
Nakahiga ako ng nakatitihaya habang nakatitig sa mansa ng tubig sa kisame at nagkuwenta. 2.5 milyong piso na winidraw nung Marso ng huling taon ko sa high school. Kahit sa konserbatibong paglago sa loob ng 13 taon, sabihin nating 5% taon-taon, ang pondong yun ay magkakahalaga na sana ng halos 3.5 milyong piso sa pera ngayon. 3.5 milyon na dapat sana ay pambayad sa aking edukasyon, na sa halip ay ipinambayad sa pintuan ng aking ate. Ngunit hindi ang pera ang pinakamasamang bahagi. Ang pinakamasamang bahagi ay kung ano ang mangyayari kung kumprontahin ko ang aking ina. Nakikita ko ito ng malinaw, kaya sumakit ang pangako. Si Gloria Santos ay hindi natatalo sa mga argumento. Inililiko niya ang mga ito. Kung tawagan ko siya, itatanggi niya ito. Sasabihin niyang mapait si Kiko, na palagi siyang madrama, na sinusubukan niyang sirain ang pamilya. Kakampihan siya ni Maricar. Lagi naman, ang tatay ko ay uupo sa kanyang recliner habang ang volume ng TV ay mas mataas ng 2 antas kaysa sa normal. At sa loob ng 48 oras, matatawagan na ng aking ina ang bawat tita at pinsan para ipaliwanag na ang kawawang si Ligaya ay may pinagdadaanan at nagwawala. Ako ang magiging kontrabida. Siya ang magiging biktima. Walang magbabago. Ngunit kung mananatili akong tahimik, mananatili akong talababa, ang babala sa pamilya, ang anak na nang-ungupahan ng studio at nagtatrabaho sa bagay na pang-tech. Walang opsyon na magpapasulong sa akin. Kaya nung 2:00 ng madaling araw, binuksan ko ang aking laptop. Gumawa ako ng spreadsheet na may 3 column. Buwanang kita, buwanang ipon, target. Ang target ay may 7-digit na numero. Ang komprontasyon ay nagbibigay ng entablado sa mga sinungaling. Nagpasya akong magtatayo na lang ako ng sarili kong entablado. Isinara ko ang laptop ng 3:15, nag-set ng alarm ng 6:00 at natulog sa unang pagkakataon ng gabing yun. May presentasyon ako sa umaga. Tumawag ang aking ina noong sumunod na linggo. Anak, nakasalubong ko si Patricia sa tindahan. Nabanggit niya ang isang landlord sa Cavite na may mga murang unit. Gusto mo bang kunin ko ang numero? Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono ko. Hindi ako naghahanap ng bagong matitirahan, ma. Akala ko nabanggit mo na tumaas ang upa mo. Hindi ko nabanggit yon. May nagsabi. Anyway, hindi naman masamang magkaroon ng reserba. Pagkababa niya, umupo ako ng tahimik. Pagkatapos, binuksan ko ang Facebook. Nag-message si Tita Patricia sa akin 4 na araw na ang nakakaraan. Uy iha, sabi ng mama mo naghahanap ka ng mas mura. May kakilala ako. Tito Dennis, Ligaya, walang masama sa paglipat sa maliit. Sabihan mo ako kung kailangan mo ng tulong maglipat. Ang pinsan kong si Laura, sinabi ng mama mo sa mama ko na gipit ka. Iniisip kita. Ginawa akong charity case ng aking ina. Tinawagan niya ang bawat sangay ng family tree at sinabing nalulunod ako nang hindi man lang ako tinatanong kung kamusta talaga ako. Nag-scroll ako sa 7 mensahe, 7 magkakaibang kamag-anak. Lahat ay inuulit ang parehong kwento. Ang bersyon ni Gloria Santos ng aking buhay na ipinamahagi tulad ng isang press release. Pagkatapos ay napansin ko ang Facebook post ni Maricar mula sa umagang iyon. Isang larawan ng kanyang bagong ayos na kusina, white quartz countertops, brass fixtures. Caption: Sobrang nagpapasalamat sa espasyong ito. Salamat ma, sa laging pagtitiwala sa akin. Ang post ay may petsang Nobyembre 17, ang kaarawan ko. Ibinaba ko ang telepono. Binuksan ko ang aking spreadsheet.
Itinaas ko ang column ng ipon ng 10,000 piso bawat buwan. Ibig sabihin nito ay walang kain sa labas, walang bagong damit, walang streaming subscriptions. Ayos lang ako doon. Sinusukat ng aking ina ang halaga ko sa metro kwadrado. Tapos na akong magpaliwanag. May isang tao akong pinagkakatiwalaan sa trabaho, si Diana Presela, VP ng Threat Intelligence. 56 na taong gulang, maikling buhok na ubanin, salamin sa pagbabasa na suot niya sa kadena tulad ng isang librarian na kayaring sirain ang iyong network sa loob ng 12 minuto. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa pamilya ko. Hindi nun. Nagtanong lang ako, Diana, ano ang kailangan para umangat dito? Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng salamin. Ginagawa mo na ang trabaho, Ligaya. Kailangan mo lang tumigil sa pagiging invisible. Itinulak niya ang isang folder sa kanyang mesa. Isang proposal para sa bagong enterprise security audit, ang aming pinakamalaking kliyente, isang regional hospital chain. Ang dating team lead ay nag-resign sa gitna ng proyekto. Sa'yo na ito kung gusto mo. Pangit ito, mahigpit ang deadline, pero kung makuha mo ito, malalaman ng mga nasa itaas ko ang pangalan mo. Kinuha ko ang folder. Sa sumunod na 11 buwan, nagtrabaho ako ng 12 oras bawat araw, minsan 14. Nabuhay ako sa kape at baong manok. Ino-automate ko ang 40% ng aking sahod papunta sa investment account, index funds, walang arte, at nagkunwaring hindi umiiral ang perang yon. Tumigil ako sa pagbabahagi ng anuman tungkol sa trabaho ko sa pamilya ko. Hindi dahil nagtatago ako, kundi dahil sa tuwing binabanggit ko ang trabaho noon, kinakawayan lang ito ng aking ina na parang naglalarawan ako ng isang libangan. Yung bagay sa computer, pananatilihin ka ba nila? Ang huling beses na sinabi ko sa kanyang tungkol sa panalo sa proyekto, pinalitan niya ang usapan sa bagong patio furniture ni Maricar sa loob ng 2 pangungusap. Kaya, tumigil na lang ako at walang nakapansin. Ang hospital audit ay natapos sa oras, pasok sa budget. Nag-renew ang kliyente ng 3 taon. Nagpadala si Diana ng 2 linyang email nung araw na nagsara ang kontrata. Mahusay na trabaho. Puntahan mo ako sa Lunes. Makalipas ang 12 buwan, tinawag ako ni Diana sa kanyang opisina. Akala ko may gulo ako. Mali ako. Ang 1 taon ay kayang baguhin ang lahat kung hahayaan mo ito. Iprinemote ako ni Diana bilang team lead. Ang sahod ay tumalon sa 250,000 piso bawat buwan. Bagong ID, bagong palapag, bagong titulo sa directory ng kumpanya. Hindi ko ito ipinost. Wala akong tinawagan. In-update ko lang ang aking spreadsheet. Dumating ang Pasko. Si Maricar ang punong abala gaya ng dati. Ang bahay niya ay amoy kanela at bagong pintura. Pinaayos niya ang sala. 1.5 milyon. Anunsyo niya sa silid sa loob ng 5 minuto ng aming pagdating. Pader na may accent na kahoy, recessed lighting, isang 75 pulgada TV na nakakabit tulad ng isang piraso sa museo. Iginiya ng aking ina ang mga bisita tulad ng isang gabay sa museo. Si Maricar mismo ang pumili ng kahoy. Hindi ba siya talentada? Ang layout ng kusinang ito ay ideya niya lahat. Siguro, hindi mo kailangang maging depensibo. Hindi ako depensibo.
Tinapik ng aking ina ang braso ni Maricar. Binili ng ate mo ang kusinang ito mismo. Iyan ang itsura ng isang plano, Ligaya. Humigop ako ng tubig, nuumite, at walang sinabi. Mamaya, sa pasilyo malapit sa banyo, pinigilan ako ni Teodoro, ang asawa ni Maricar. May hawak siyang 2 beer at mukhang gusto niyang nasa ibang lugar siya. Uy, madaldalang nanay mo. Inabot niya sa akin ng isang beer. Huwag kang maniwala sa lahat. Tumingin ako sa kanya. Nagkibit balikat siya at naglakad palayo. Yon ang pinakamabait na bagay na sinabi ng sinuman sa bahay na yon sa akin buong gabi. Pebrero, isang Miyerkules ng gabi. Nagde-debug ako ng server migration nang mag-buzz ang telepono ko. Isang voicemail mula sa numerong hindi ko kilala. Boses ng lalaki, nasa 45, masigla sa pilit na paraan na nakukuha ng mga tao kapag sinabihan silang tawagan ng isang tao. Uy, Ligaya, si Gregorio ito. Gregorio Ramos. Binigay ng mama mo ang numero mo. Sabi niya magkakasundo daw talaga tayo. Nasa commercial insurance ako. May bahay ako sa Laguna. Anyway, tawagan mo ako kapag may oras ka. Binura ko ang mensahe. 20 minuto ang lumipas, nag-text ang aking ina. Gloria. Isang jackpot si Gregorio. Ligaya, sabi ng nanay niya, may sarili siyang bahay. Ligaya. Hindi ko sinabing ireto mo ako, ma. Gloria. 31 ka na. Walang bahay, walang asawa. Sinusubukan kong tumulong. Ligaya. Sinabi kong hindi. Gloria. May bahay siya. Ligaya. Mabuti para sa kanya. Gloria. Tatanda kang mag-isa. Tinitigan ko ang screen. Ang lalaki ko ay nag-hover sa keyboard ng siguro 10 segundo. Pagkatapos ay nilock ko ang telepono. Inilapag ito ng nakataob sa mesa at bumalik sa aking server migration. Sinusukat niya ang bawat tagumpay laban sa real estate at lisensya ng kasal. 31 at walang asawa? Crisis. 31 at nangungupahan? Emergency. Hindi mahalaga na namumuno ako sa isang koponan ng 9 na tao. Hindi mahalaga na pinagkatiwalaan ako ng kumpanya ko ng portfolio ng kliyente na may 7 digit. Wala sa mga iyon ang nakarehistro sa scoreboard ni Gloria Santos. Natapos ko ang migration ng alas 11:40 ng gabi. Malinis na deployment, walang downtime. Nag-slack ang team ko ng sunod-sunod na party emojis. Gumawa ako ng isang tasa ng tsaa, umupo sa sahig ng aking studio at inisip si Gregorio Ramos at ang kanyang bahay sa Laguna. Pagkatapos ay binuksan ko ang mga listing site ng bahay. Hindi para kay Gregorio, para sa akin. 6 na buwan pagkatapos nun, bumilis ang lahat. Iprinemote ako ulit ni Diana, Senior Manager, sahod na 350,000 plus bonus. Ang index fund na pinapakain ko ng 2 taon ay halos dumoble. Ang aking spreadsheet, ang binuo ko noong alas 2 ng madaling araw sa malamig na gabi ng Nobyembre, ay sa wakas ay may mga numero na may kahulugan. Nagsimula akong magmaneho sa mga subdivision tuwing Sabado ng umaga. Mag-isa, kape sa cup holder, naka-silent ang telepono. Wala akong sinabihan. Hindi si Diana, hindi si Tito Kiko. Wala kahit isang kaluluwa. Hindi ako naghahanap ng bahay. Naghahanap ako ng pakiramdam. Natagpuan ko ito sa isang gilid ng bundok sa Antipolo. 4 na silid tulugan, isang wraparound deck na tanaw ang lambak ng mga puno, mga bintanang mula sahig hanggang kisame sa sala na ginagawang pader ng amber at tanso ang paglubog ng araw. Hardwood floors, fireplace na bato, isang kitchen island na may espasyo para sa 6 na tao na maupo at walang mararamdaman na nasa mesa sila ng mga bata.
Ang presyo ay 45 milyong piso. 2 beses kong kinuwenta, tinawagan ang financial advisor ko, nirepaso ang portfolio ko. Pagkatapos ay tinawagan ko ang ahente at nagbigay ng offer. Makalipas ang 3 linggo, nakaupo ako sa isang opisina at pumirma sa pangalan ko ng 47 beses. Hinabot nila sa akin ang susi at isang folder na naglalaman ng titulo. Naglakad ako papunta sa kotse ko, umupo sa driver's seat, hinawakan ng susi sa palad ko. Mainit ito mula sa kamay ng ahente. Hindi ko tinawagan ang aking ina. Hindi ko tinext si Maricar. Hindi ako nag-post ng kahit ano. Nagmaneho lang ako papunta sa bago kong bahay, binuksan ang pinto sa harap, at tumayo sa walang laman na sala habang ang huling bahagi ng liwanag ng araw ay dumadausdos sa pader. Nasa akin ang susi. Nasa akin ang titulo. Ang wala ako ay dahilan para sabihin sa pamilya ko. Hindi pa. Lumipat ako ng isang Sabado ng unang bahagi ng Enero. Walang truck ng lipat bahay. Walang kasayahan. Ang views ko lang na punong-puno ng kung ano ang mahalaga. Damit, laptop, isang kahon ng mga libro, isang kawali na nakaligtas sa 4 na apartment. Ang bahay ay walang laman at napakalaki. Ang mga yapak ko ay umaalingaw-ngaw sa sahig na nara. Ang sikat ng araw ay pumasok sa pader na salamin sa sala at naghagis ng mahahabang parihaba sa sahig. Sa labas, ang mga puno ay umuugoy sa simoy ng hangin na amoy ulan at malamig na lupa. Dahan-dahan akong bumili ng mga kasangkapan. Isang sopa muna, kulay abo, malalim ang kutson, sapat na malaki para mawala ka dito. Pagkatapos ay isang frame ng kama. Isang hapagkainan na natagpuan ko sa isang bentahan ng mga luma sa dapitan. Solid na nara, bahagyang may galos. Gusto ko ang mga galos. Parang pinaghirapan ito. Isang katapusan ng linggo, pininturahan ko ang pader ng sala sa likod ng fireplace ng mainit na puti. Kinailangan ng 2 patong at halos buong linggo. Sumakit ang mga braso ko. Hindi ko ininda. Ang tanging tao na inanyayahan ko ay si Diana. Tumayo siya sa pasukan, tumingala sa mataas na kisame, pagkatapos ay tumingin sa labas sa salamin sa lambak sa ibaba. Tahimik siya ng mahabang panahon. Napakaganda nito, Ligaya. Alam ba ng pamilya mo? Hindi pa. Pinag-aralan niya ang mukha ko. Hindi mo sila pinarurusahan sa pagtatago nito. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Siguro. Ipinagbuhos ko siya ng isang baso ng alak. O baka ayaw ko lang ibigay sa kanila ang isa pang bagay na sisirain. Nang gabing yun, pagkaalis ni Diana, inayos ko ang isang kahon ng file na iniiwasan ko. Sa ibabaw ay ang titulo ng bahay. Sa ilalim nito ay isang nakatuping dokumento sa isang brown envelope, ang ipinadala sa akin ni Tito Kiko noong nakaraang linggo. Tiningnan ko ito. Pagkatapos ay inilagay ko ang parehong dokumento sa itaas na drawer ng aking mesa. May pangalawang dokumento sa drawer na yon. Hindi pa ako handang tingnan ito. Noong Marso, ang anak ni Maricar na si Lily ay nagdiwang ng ika-4 na kaarawan. Party sa bahay ni Maricar. Ang buong pamilya ay nagsiksikan sa likod bahay sa ilalim ng inuupahang tent. Nagdala ako ng stuffed toy na elepante at isang card na may 1,000 piso sa loob. Niyakap ni Lily ang binti ko at tumakbo palayo. Mabuti ang bahaging yon. Pagkatapos ay ipinakilala ko ng aking ina sa kanyang mga bagong kaibigan sa book club na dumating para sa party. Ito si Ligaya, ang bunso ko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ko. Hinahanap pa niya ang kanyang landas. Isa akong senior manager sa cybersecurity, ma. Tumawa ang aking ina.
Hindi sa biro dahil wala naman, kundi sa paraan ng pagtawa ng mga tao para punan ang puwang. Ay, yung mga tech titles na yan, nagbabago linggo-linggo, di ba? Si Maricar dumaan sa likuran namin na may dalang plato ng cupcakes. Mabuti na lang at may magandang ugali siya tungkol dito. Ang mga babae sa book club ay ngumiti ng magalang. Numiti ako pabalik. Pagkatapos ay may napansin akong hindi ko inaasahang makita. Si Tito Kiko ay nakaupo sa isang silyang plastic malapit sa bakod. May paper plate sa tuhod. Naimbitahan siyang muli sa mga kaganapan ng pamilya mga 1 taon na ang nakararaan pagkatapos ng 2 taong pag-iwas ni Gloria. Nanatili siya sa sarili niya kadalasan. Ngunit nang tumawid ako sa bakuran, tumingin siya sa akin at binigyan ako ng isang mabagal na tango. Umupo ako sa tabi niya. Ang bank statement na ipinadala ko sa iyo, sabi niya ng mahina. Nandoon mismo ang pirma ng nanay mo. Petsa, halaga, account number. Binasa mo na? Hindi pa, Tito Kiko. Malapit na. Maglaan ka ng oras. Hindi yan alis. Sa kabilang ibayo ng bakuran, pinapanood kami ng nanay ko. Nakita kong nagbago ang ekspresyon niya ng kalahating segundo lang. May humigpit sa paligid ng mga mata niya. Pagkatapos, ay bumaling siya kay Tita Patricia at naglunsad ng kwento tungkol sa bagong pergola ni Maricar. Kiko, tawag niya sa kabilang ibayo ng bakuran nang sapat lang ang lakas. Huwag mong punuin ang ulo niya ng mga kalokohan mo. Palagi kang nagdadrama. Humigop si Kiko ng kanyang juice at walang sinabi. Nang gabing yun, nagmaneho ako pabalik sa Antipolo. Gumawa ako ng tsaa na pampakalma. Umupo ako sa aking hapagkainan, ang may galos na nara, at kinuha ang brown envelope mula sa drawer ng aking mesa. Saglit ko lang itong hinawakan. Pagkatapos ay binuksan ko ito. Ang dokumento ay isang bank statement mula sa Philippine Islands Bank. Isang custodial account na binuksan noong Setyembre 3, 2004, ang taong naging 3 ako. Benepisyaryo: Ligaya Elaine Santos. Custodian: Gloria A. Santos. Lumilitaw ang mga deposito bawat buwan, 1,000, pagkatapos 2,000, pagkatapos 5,000 habang lumilipas ang mga taon. Pagsapit ng Marso ng huling taon ko sa high school, ang balanse ay 2.5 milyong piso. Pagkatapos ay isang linyang withdrawal noong Marso 14, 2013, 2.5 milyong piso. Autorisasyon: Gloria A. Santos. Inilipat sa joint checking account na nagtatapos sa 7741. Kinitigan ko ang mga numero. Ang pirma ng aking ina ay nasa ibaba ng pahina ng autorisasyon. Maayos na cursive. Ang parehong sulat kamay na pumirma sa aking mga permission slip at birthday card. 2 linggo pagkatapos ng withdrawal na yon, nagbayad si Maricar para sa kanyang bahay. Itinupi ko ang statement, ibinalik sa envelope, inilagay sa drawer katabi ng aking titulo. Pagkatapos ay tinawagan ko si Tito Kiko. Binasa ko na at hindi ako sisigaw, hindi ako magmamakaawa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nakakalat sa sahig ng lambak tulad ng pangalawang set ng mga bituin. Magiging handa lang ako kapag dumating ang sandali. Yan ang pamangkin ko. Tahimik kami sandali. Pagkatapos ay nagtanong siya, kailan? Ang Pasko ng pagkabuhay ay 8 linggo pa. Si Maricar ang mag-host ng 25 tao. Alam ko, baka kailanganin kita doon. Nandoon ako. Ibinaba ko ang telepono at hinugasan ang aking tasa. Pinatuyo at itinabi. Ang Pasko ng pagkabuhay ay 8 linggo pa. 25 santos sa ilalim ng isang bubong. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Inaabangan ko ito. Dumating ang linggo ng pagkabuhay sa paraang ginagawa ng Abril sa Pilipinas. Mainit na sa umaga, maliwanag pagdating ng tanghali. Puno na ang bahay ni Maricar nang dumating ako. Nakapila ang mga sasakyan sa kalsada. Sa bintana sa harap, nakikita ko ang mga katawan na gumagalaw, mga bandehado na ipinapasa. Ang anino ng aking ina na nagdidirekta ng trapiko sa hapagkainan. Umupo ako sa kotse ko ng 30 segundo. Huminga. Ang bahay ay pinalamutian ng husto, mga bulaklak sa bawat lorera, centerpiece na gawa sa lumot at ceramic na kuneho, linen na napkin. Todo bigay si Maricar at malinaw na tumulong ang aking ina. Ang kanyang mga fingerprint ay nasa bawat detalye. Pumasok ako na nakasuot ng simpleng navy blouse at maong. Walang alahas, walang porma. Niyakap ko si Tita Patricia. Kinamayan si Tito Dennis. Hinalikan si Lily sa noo. Nahanap ako ng nanay ko sa loob ng 3 minuto. Ligaya, ang payat mo. Kumakain ka ba? Hi ma, Happy Easter. Hindi ba siya mukhang payat? Eto kay Patricia na tumanggo ng diplomatiko. Nagsalin ako ng sparkling water at tumayo malapit sa kitchen island habang naglilibot ang nanay ko. Kakapintura lang ni Maricar sa sala. Mamahalin ng pintura, siya mismo ang pumili ng kulay. Yung mga sahig, orihinal na kahoy. Pinarefinish ni Maricar. Ang extension ng deck ay ideya ni Maricar. Ang bawat pangungusap ay isang laso na nakatali sa buhay ni Maricar, iniharap sa madla para sa palakpakan. Lumitaw si Teddy sa tabi ko na may dalang plato ng deviled eggs. Humanda ka, bulong niya. Nasa performance mode ang nanay mo. Kumuha ako ng itlog. Alam ko, Huwebes pa niya nare-rehearse ang toast. Tumingin ako sa kanya. Toast? Bahagyang kumibo si Teddy. Makikita mo. Hindi ko kailangang humanda. Nakapagdesisyon na ako kung anong gagawin ko pagkatapos ng hapunan. Hindi habang kumakain, pagkatapos. Pagkatapos ng hapunan, ang lahat ay lumipat sa sala, mga bata sa sahig, mga matatanda sa mga upuan. Tumayo ang aking ina sa gitna, nakataas ang baso ng alak, nagminingning tulad ng isang babaeng nag-ensayo ng eksaktong sandaling ito sa salamin ng kanyang banyo. Gusto ko lang magsalita ng ilang salita. Tumingin siya sa paligid ng silid. Maricar, salamat sa pag-host, sa pagbubukas ng iyong magandang tahanan sa ating lahat. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay ng malawak. Ang bahay na ito, ang buhay na binuo mo. Ganito ang itsura ng pagsisikap. Nagpalakpakan ng silid. Ngumiti ang aking ina. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. At ligaya. Honey. Ang boses niya ay bumaba sa rehistrong iyon. Ang malambot. Ang tunog na parang pakikiramay pero humihiwa tulad ng credit check. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Balang araw makakarating ka rin doon. Ilang taong tumawa. Maikli, hindi komportable. Tumingin si Pinsang Laura sa sapatos niya. Umubo si Tito Dennis. Humilig si Maricar sa akin mula sa kabilang upuan. Malapit na sapat para marinig ng 5 o 6 na tao. Walang masama sa pangungupahan, ligaya. Lahat tayo nagsisimula sa kung saan. Ang awa sa boses niya ay kayang punuin ang isang swimming pool. Pagkatapos si Tita Patricia, ang matamis na Patricia, na mabuti ang hangarin at walang naiintindihan, ay umabot at hinawakan ang braso ko. Sinabi sa akin ni Gloria, naghahanap ka ng mas murang lugar. May kilala akong mabait na landlord sa Cavite. Tumahimik ang silid. Lumingon ang mga ulo. Sinabi ng nanay ko sa lahat. Ang bawat tao sa silid na ito ay naniniwala na ako ay naghihirap, nagda-downsize, halos hindi makaraos.
Binuo niya ang kwentong yon ng maingat sa loob ng maraming taon, kaya ngayon, ito na ang tanging bersyon ko na alam ng sinuman sa kanila. Hindi ako naghahanap ng mas murang lugar, Patricia. Ay iha, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi ako humingi. Tumaas ang baba ng aking ina. Ang pride mo ang mapapabagsak sa iyo, Ligaya. Ibinaba ko ang baso ko. Hindi na ako nagsalita ng iba pang salita. Hindi pa. Nangyari ito sa pasilyo 10 minuto pagkatapos ng toast. Nahuli ako ni Maricar habang papunta ako sa coat closet. Ipinosisyon niya ang sarili sa pagitan ko at ng pinto sa harap. Nakahalukip-kip, nakatagilid ang ulo. 5 o 6 na tao ang nasa malapit na nakakarinig. Patricia, Dennis, Pinsang Laura, Teddy. Honestly, Ligaya, ang boses ni Maricar ay kalahating bulong, kalahating pagganap. Nagsiselos ka ba? Okay lang nga aminin ito. Nagsiselos sa ano, Maricar? Iwinagaywi niya ang kanyang kamay sa isang mabagal na bilog. Ang bahay, ang buhay, ang fixed rate mortgage at an accent wall at ang 1.5 milyong kusina. Dito, pinaghirapan ko ito. Tumingin ako sa kanya, hinawakan ng kanyang tingin sa loob ng 3 buong segundo. Tahimik ang pasilyo. Sigurado akong pinaghirapan mo. May kumislap sa mukha niya. Anong ibig sabihin yan? Wala. Ibig sabihin, sigurado akong pinaghirapan mo. Tinitigan niya ako. Hindi ako kumurap. Hindi niya ako mabasa at mas natakot siya doon kaysa sa anumang insulto. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa sala. Narinig ko ang boses niya, pinalakas para marinig. Ma, nagiging weird na naman si Ligaya. Ang buntong hininga ng aking ina ay naririnig mula sa 20 talampakan ang layo. Siya talagang laging mahirap pakisamahan. Sa sulok ng sala, ibinaba ni Tito Kiko ang kanyang tasa ng kape sa mesa. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Maricar, patungo kay Gloria at nanatili doon. Napansin ni Gloria, sa loob lang ng 1 segundo, sinalubong niya ang tingin ni Kiko. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang magligpit ng mga plato ng dessert na parang hindi niya ito nakita. Pero nakita ko ito. Ang maliit na pagkislot na iyon. Ang kalahating segundong iyon kung saan naalala ng aking ina na may alam si Kiko na 13 taon niyang ibinaon. Kinuha ko ang jacket ko. Oras na para itanim ang binhi. Suot ko na ang coat ko, susi sa kamay ko. Nasa kalagitnaan ang aking ina sa kanyang pangwakas na komentaryo. Palaging umaalis ng maaga si Ligaya. Ganyan lang talaga siya. Huminto ako sa gilid ng sala. Actually, Maricar, tumingala ang ate ko mula sa sopa habang kausap si Patricia. Gusto ko sanang imbitahan ka para magmerienda ngayong Sabado. May bago akong lugar. Nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Hindi dramatiko. Isang maliit na pagbabago lang. Parang pagbaba ng presyon bago bumagyo. Sumimangot si Gloria. Bagong lugar? Anong bagong lugar? Kakalipat ko lang. Walang malaki. Pinanatili kong magaan ang boses ko. Sabado 2:00. Ang pagkalito ni Maricar ay totoo. Hindi siya nagpapanggap. Lumipat ka at hindi mo... Kailan ka? Mabilis nang nangyari, ma. Nagkibit balikat ako. Ite-text ko kay Maricar ang address. Tumingin si Maricar kay Gloria. Tumingin si Gloria sa akin ng isang saglit. Walang nagsalita. Sige, dahan-dahang sabi ni Maricar. Pupunta ako. Great, isama mo si Teddy kung gusto mo. Isinuot ko ang jacket ko.
Salamat sa pag-host, Maricar. Masarap ang hapunan. Naglakad ako sa pinto sa harap at hindi lumingon. Tumama ang hangin sa gabi sa mukha ko, matalim at malinis. Sa likuran ko, naririnig ko ang boses ng aking ina na nagre-recalibrate na. Siguro umuupa siya ng ibang apartment. Alam mo naman siya, pero may nahuli akong isa pang bagay habang nagsasara ang pinto. Si Tito Kiko na nasa sulok na upuan pa rin, pinapanood akong umalis. Nakangiti siya. Unang beses buong gabi. Nagmaniho ako pa uwi. Sa aking tahanan sa madilim na mga burol. Ang mga puno ay itim laban sa madilim na langit. Ang mga kamay ko ay matatag sa manibela. Ang Sabado ay 5 araw pa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako makapaghintay na buksan ang aking pinto sa harap. Okay, pause. Bago magpakita si Maricar sa pinto ko, gusto kong itanong sa inyo. Naranasan nyo na bang may umako ng credit sa pamilya nyo para sa isang bagay na sa inyo? O nagkalat ng kwento tungkol sa inyo na hindi totoo para lang magmukhang mas magaling sila? Ilagay sa comments. Gusto kong marinig ang kwento nyo. At kung nakaabot kayo dito, pindutin ang subscribe. Ayaw niyong palampasin ng mangyayari kapag pumasok si Maricar sa gate na yon. Ituloy natin. Mabagal dumating ang Sabado. Ginugol ko ang umaga sa paglilinis. Hindi dahil marumi ang bahay, kundi dahil kailangan ko ng gagawin ng mga kamay ko. Nag-vacuum ako ng malinis na sahig na kahoy. Pinunasan ko ang granite island kahit walang gumamit. Nag-ayos ako ng 2 ceramic mugs sa counter na magkatabi. Pagkatapos ay nag-bake ako ng scones, lemon at blueberry. Ang recipe ay mula sa isang cookbook na nakita ko sa book sale noong unang buwan ko sa studio apartment. Lumabas ang scones na golden at medyo hindi pantay. Perpekto. Pagdating ng 1:30, ang bahay ay amoy asukal at citrus. Ang liwanag ng hapon ay bumuhos sa salamin ng sala at ginawang parang pulot ang sahig na nara. Ang lambak ay kumalat sa ibaba ng deck sa mga patong ng berde at abo. Nagpalit ako ng cream sweater at maong. Walang makeup maliban sa karaniwan kong suot. Walang takong. Hindi ito isang pagganap. Ang bahay ang magsasalita. 1:45, nag-buzz ang telepono ko. Maricar? Papunta na. Ano ulit ang address? Ipinadala ko ito. Maricar? Teka, Antipolo overlooking. Magandang area yan. Nagbabantay ka ba ng bahay? Lol. Hindi ako sumagot. Inilagay ko ang telepono sa kitchen counter. Nagsali ng mainit na tubig sa sarera at inilagay sa mesa katabi ng scones. 2 upuan, 2 napkin. Simple. Pagkatapos ay umupo ako sa sala at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga puno ay umuugoy sa mahinang hangin. Sa kung saan sa malayo sa ibaba, tumunog ang busina ng kotse at nawala. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, perpekto silang payapa. Narinig ko ang graba na kumuluskos sa driveway ng eksaktong 2:03. Tumayo ako, inayos ang sweater ko at naglakad sa pinto sa harap. Ang SUV ni Maricar ay nasa driveway. Umaandar pa ang makina. Nakikita ko siya sa windshield. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig siya sa bahay sa paraang tumititig ka sa isang bagay na hindi tumutugma sa larawan sa utak mo. Pinatay niya ang makina, lumabas, tumayo sa driveway na nakabitin ang pitaka sa isang kamay at bahagyang nakabuka ang bibig. Binuksan ko ang pinto sa harap. Uy, pasok ka! Handa na ang tsaa! Naglakad siya sa batong landas. Tumunog ang takong niya. Huminto siya sa pasukan at tumingala. Mataas na kisame, ang hagdanan na may bakal na railing, ang sala na nakikita sa arko,
ang pader na salamin, ang lambak. Umikot siya ng dahan-dahan. Napahawak ang kamay niya sa bibig niya. Ito? Ito ang lugar mo? Oo. Binili mo ito? Oo. Naglakad siya papunta sa kusina. Hinawakan ng granite island. Binuksan ng isang cabinet. Isinara ito. Naglakad sa pader na salamin at tumayo doon nakatitig sa tanawin. Ligaya. Mas maliit na ang boses niya ngayon. Paano? Nagtrabaho ako. Nag-ipon. Nag-invest. Pero nangungupahan ka. Noon. Ngayon hindi na. Tumayo siya sa sala ko ng parang isang buong minuto nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay kumunot ang mukha niya. Hindi sa galit, hindi sa saya. Sa siya isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagkalito. Hilaw. Nakakahilong pagkalito. Inilabas niya ang telepono niya. Nanginginig ang mga daliri niya. Nagdial siya. Idiniin ang telepono sa tenga niya. Naghintay ng isang ring. 2. Ma, pumiyok ang boses niya. Ma, kailangan mong pumunta dito ngayon din. Kailangan mong makita ito ngayon din. Narinig ko ang boses ni Gloria sa speaker, matinis at naalarma. Ano? Ano yun? Nasaktan ka ba? Pumunta ka lang. Isesend ko ang address. Ibinaba ni Maricar at tumingin sa akin. Iginuhit ko ang kamay ko sa mesa sa kusina. Gusto mo ba ng asukal sa tsaa mo? Dumating si Gloria sa loob ng 19 na minuto. Mabilis yun. Mula Ayala Alabang hanggang Antipolo ng Sabado. Siguradong nagmaneho siya na parang nasusunog ang bahay. Narinig ko ang 2 pinto ng kotse. Ang mga takong ng aking ina sa batong landas, mabilis at matalim. Ang mas mabagal na hakbang ng aking ama sa likuran niya. Binuksan ni Maricar ang pinto sa harap bago ko pa magawa. Dito, pasok! Humakbang si Gloria sa pasukan. Nakasuot siya ng lavender na cardigan at ang perlas na hikaw na itinatago niya para sa mga kaganapan. Siguro naghahanda siya para sa isang bagay nang tumawag si Maricar. Tumingdala siya. Huminto siya. 5 segundo. Walang tunog, maliban sa hangin sa mga puno sa labas. Ano ito? Bahay ko. Ma, welcome. Naglakad siya pasulong na parang hindi siya kayang hawakan ng sahig papunta sa sala. Hinawakan niya ang likod ng sopa ko, tumingin sa fireplace, sa mantel na bato, sa mga built-in na bookshelf na dahan-dahan kong pinupuno. Naglakad siya sa pader na salamin at tumitig sa lambak. Pero hindi ka nagsabi. Manipis ang boses niya. Paano mo nakayanan? Isa akong senior director sa kumpanya ko ng 1 taon na, Ma. Ang sahod at investments ko ang sumagot nito. Senior director? Mula kailan? Mula noong tumigil kang magtanong tungkol sa trabaho ko? Tumalikod siya. Ang mukha niya ay kasing kulay ng papel. Nakatayo si Richard, ang tatay ko, sa pintuan. Hindi siya gumalaw lagpas sa threshold. Pula ang mga mata niya. Nangiingnig ang baba niya. Proud ako sa iyo, Ligaya. Halos hindi mabuo ang boses niya. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang yun sa akin sa aking adult life. Umikot si Gloria papunta sa kanya. Alam mo ba ito? Hindi. Pagkatapos ay may ginawa ang aking ama na hindi ko pa nakita noon. Naglakad siya sa silid at niyakap ako. Nakatayo si Gloria, 3 talampakan ang layo sa labas ng yakap. Maputi ang muka, nasa gilid ang mga kamay. Niyakap ako ng tatay ko ng matagal.
amoy, kusot at lumang pabango. Katulad nung ako ay 10 taong gulang, katulad ng dati. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa aking likuran. Nang bumitaw siya, nagbago na ang ihip ng hangin sa silid. Nakaupo si Maricar sa gilid ng sopa. Magkadikit ang mga tuhod, nakatitig sa sahig. Si Gloria ay hindi gumalaw sa kanyang pwesto sa may bintana. At pagkatapos ay sinabi ni Maricar ang bagay na bumasag sa dam. Hindi ko maintindihan. Tumingala siya sa akin. Paano ka nakaipon ng sapat? May student loans ka. Napakalaki. Oh, meron. Ibig kong sabihin, pareho tayong walang pondo para sa kolehiyo. Sabi ni Mama, parehong nawala ang pondo sa... Hindi nawala ang sa akin, Maricar. Nawala ng hangin ng silid. Kumurap ang ate ko. Ano? Ang 2.5 milyong ko ay withdraw nung taong tumuntong ako ng 18. 2 linggo bago ang iyong down payment. Bumuka ang bibig ni Maricar, sumara. Bumuka ulit. Hindi yan. Binalingan niya si Gloria. Ma, mahigpit ang panga ng aking ina. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa laylayan ng kanyang cardigan at pinipilipit ito. Kalokohan yan. Sinong nagsabi sa iyo ng kasinungalingang yan? Isang taong nandoon, si Kiko. Binanggit niya ang pangalan nito na parang isang sumpa. Sinusubukan ni Kikong wasakin ang pamilyang ito dahil sa bumukas ang pinto sa harap. Lahat ay lumingon. Nakatayo si Tito Kiko sa pintuan. Nakasuot siya ng flannel na polo at bota. Ang buhok niya ay magulo mula sa hangin sa biyahe. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang simpleng puting sobre. Tumingin siya kay Gloria. Tumingin si Gloria sa sobre. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang aking ina na ganap, lubos na tahimik. Uy, magandang hapon sa lahat. Humakbang si Kiko papasok at pinunasan ng kanyang bota sa mat. Pasensya na, late ako. Grabe ang traffic sa Marcos Highway. Naglakad siya at dahan-dahang inilapag ang sobre sa mesa sa kusina sa pagitan ng sarera at ng scones. Walang humawak sa sobre sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay kinuha ko ito, binuksan ang flap, inilabas ang bank statement at inilatag ito ng patag sa mesa. Philippine Islands Bank? Sabi ko. Pantay ang boses ko. Custodial account na binuksan noong Setyembre 2004. Benepisyaryo, Ligaya Elaine Santos. Custodian, Gloria A. Santos. Itinuro ko ang ibaba ng pahina. Marso 14, 2.5 milyong piso. Full withdrawal. Nilagdaan ni Gloria Santos. Idiniin ko ang aking daliri sa susunod na linya. Inilipat sa joint checking account na nagdatapos sa Pito-Pito 41. Tumingin ako kay Maricar. 2 linggo ang makalipas, pumasok ang down payment mo. Tumayo si Maricar. Naglakad sa mesa. Kinuha ang statement gamit ang 2 kamay at binasa ito. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi habang sinusundan ng kanyang mga mata ang mga numero. Ma, napakaliit ng boses niya. Sabi mo sa akin, ipon mo ito. Sabi mo, nagkabi kayo ni Papa ng pera. Ang mukha ni Gloria ay nagbago mula sa pagiging maputi patungo sa pula. Kiko, wala kang karapatang itago yan. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Kalmado ang boses ni Kiko, hindi matitinag. Pamangkin ko siya at nagsinungaling ka sa mukha niya sa loob ng 13 taon. Pero yun yung pamilya. Karapatan kong ilaan kung saan kailangan. Nasa pangalan ko yon, Ma. Sinabi ko ito ng mahina, ngunit narinig ng buong silid. Isang custodial account para sa edukasyon ko, hindi sa down payment ni Maricar. Nakaupo na ngayon si Richard. Nakahanap siya ng upuan sa may pader. Nasa mga kamay niya ang kanyang ulo. Gloria! Ang boses niya ay lumabas na hilaw. Sinabi mo sa akin na nalugi ang pondo. May ipinakita kang statement. Nagpakita ito ng pagkalugi. Umiling si Kiko. Ibang statement ang ipinakita niya sa iyo, Richard. Ang totoo
ay nandidiyan sa mesa. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, sabi ni Gloria. Hindi ma. Sinalubong ko ang mga mata niya. Para kay Maricar yon. Ibinaba ni Maricar ang bank statement. Idiniin niya ang kanyang mga palad ng patag sa mesa at tumitig sa butil ng kahoy. Ma, hindi siya tumingala. Sabi mo ipon mo yon. Sabi mo wala na ang pondo ni Ligaya. Ginawa ko ang makakabuti. Ang boses ni Gloria ay tumaas, bumilis, naging depensibo. Maricar, kailangan mo ng bahay. Ikakasal ka na nun. Si Ligaya ay palagi siyang okay kahit mag-isa. Okay mag-isa dahil wala akong pagpipilian, sabi ko. Tumingin sa akin si Maricar. Ang kanyang maskara ay nagsisimula ng kumalat. Hindi ko alam, Ligaya. Sumpa man, hindi ko alam. Hindi ka nagtanong. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Hindi yan katulad ng hindi pagkaalam. Napapitlag siya. Bahagya lang. Isang paghigpit sa paligid ng mga mata. Isang maliit na pagpigil ng hininga. Ngunit totoo ito. Alam niyang tama ako. Si Teodoro ay nakatayo sa pintuan ng kusina sa buong oras. Nasa gilid ang mga kamay. Sumama siya kay Maricar. Narinig niya ang lahat. Tumingin siya sa asawa niya. Maricar, kailangan nating pag-usapan ito sa bahay. Teodoro, parang awa mo na. Ang kapatid mo ang nagpatayo ng bahay na ito. Tumingin siya sa paligid ng silid. Nang mag-isa habang sinasabi ng nanay niyo sa lahat na wala siyang pera. Isipin mo yun. Idiniin ni Maricar ang kanyang mga daliri sa kanyang mga talukap ng mata. Umiiyak na siya ngayon ng tahimik. Ang paraan ng pag-iyak ng mga tao kapag ang mga luha ay matagal nang naghihintay. Sa wakas ay inangat ni Richard ang kanyang ulo. Ang boses niya ay halos pabulong na. Gloria, sinabi mo sa akin na masama ang lagay ng pondo. Nakakita ko ng papel. Ipinakita mo sa akin. Humalukip-kip si Kiko. Nagpakita siya sa iyo ng peke at gawa-gawang summary, Richard. Ang totoong record ng account, ang galing sa bangko, ay may pirma niya sa withdrawal. Hindi ito malabo. Tumingin si Richard sa kanyang asawa ng 36 na taon. Tumingin siya sa sahig. Wala na siyang sinabing iba. Hindi na niya kailangan. Sinubukan ng aking ina ang isa pang pagkakataon. Ligaya. Inituwid niya ang kanyang gulugod, hinanap ang kanyang boses, ang ginagamit niya sa mga pulong ng Homeowners Association, sa mga handaan, sa bawat okasyon kung saan kailangan niyang maging awtoridad sa silid. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, pinalaki kita, pinakain kita, pinanatili kong buo ang pamilyang ito. Pinalaki mo ako, tumanggo ako. Totoo yan. At may papasalamat ako sa mga bahaging totoo. Magsasalita sana siya. Itinaas ko ang isang kamay, hindi padahas, kundi isang paghinto. Pero ninakawan mo rin ako at nagsinungaling ka tungkol dito sa loob ng 13 taon. Ang dalawang bagay na yon ay parehong pwedeng maging totoo, ma. Nanay mo ako at anak kita. Dapat may halaga yon. Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamalakas na bagay na narinig ko sa sarili kong bahay. Huminga ako ng malalim. Hindi ko puputulin ang ugnayan sa kahit sino. Pero may mga bagay na magbabago. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Maricar, Gloria, Richard. Hindi niyo na pwedeng sabihin sa mga tao na naghihirap ako kung hindi naman. Hindi niyo pwedeng diktahan ang buhay ko sa pamilya. Hindi niyo pwedeng baguhin ang kwento ko para maganda pakinggan ang sa inyo. Bumuka ang bibig ni Gloria. Walang lumabas. At kung gusto niyong pumunta sa bahay na ito, huminto ako. Pumunta kayo bilang bisita, hindi bilang tagapagsalaysay. Ang tsarera ay mainit pa sa mesa. Ang mga scones ay hindi nagalaw sa kanilang plato. Hindi ko hinihingi na ibalik ang pera, sabi ko. Hindi ko kailangan. Binuo ko ito nang wala ayon. Pero hinihingi ko na itigil niyo ang pagsisinungaling
tungkol sa kung sino ako. Walang nagsalita. Kinuha ko ang sarera at nilagyan ang 2 tasa. Inilagay ang isa sa harap ni Maricar at ang isa sa bakanting upuan sa tabi niya. Lalamig ng tsa. Si Gloria, sa unang pagkakataon sa aking alaala, ay talagang walang masabi. Kung kinailangan mo nang magtakda ng hangganan sa isang taong nagpalaki sa iyo, at alam kong isa yan sa pinakamahirap na bagay na pwedeng gawin ng isang tao, mag-iwan ng puso sa mga komento. At kung ang kwentong ito ay tumatama sa puso mo, ibahagi ito sa isang taong kailangan makarinig nito ngayon. Minsan, ang malaman mong hindi ka nag-iisa ay gumagawa ng malaking kaibahan. Ituloy natin. Mayroon pang kasunod. Mabilis ang naging epekto. Pagsapit ng linggo ng gabi, kumalat ang kwento sa buong pamilya na parang tubig sa bitak ng pundasyon. Sinabi ni Teodoro sa kapatid niya. Sinabi ng kapatid niya sa asawa nito. Si Maricar, sadyaman o hindi, ay kinumpirma ang mga detalye kay Tita Patricia sa telepono noong gabing yun. At sa sandaling nalaman ni Patricia, parang nailimbag na rin ito sa diaryo. Nagsimimulang tumunog ang telepono ko noong Lunes ng umaga. Patricia, sinabi ni Gloria sa amin na wala kang pera. Wala kaming kaalam-alam, Ligaya. Sa lahat ng mga taong ito, akala namin naniwala lang kami sa kanya. Tito Dennis, bata, bakit hindi ka nagsalita nun? Maniniwala po ba kayo sa akin kaysa sa kanya? Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat na sagot. Nagpadala ng text si Pinsang Laura. Nasusuka ako. Patawad sa bawat oras na nag-alok ako ng tulong na hindi mo naman kailangan. Sa sumunod na linggo, nagsimulang tumawag ang mga kamag-anak kay Gloria. Hindi para damayan siya, kundi para magtanong. Mahihirap na tanong, ang uri niya maililiko sa pamamagitan ng tawa o pagkaway ng kamay. Ang sagot ni Gloria ay inaasahan na. Sinisi niya si Kiko. Lagi siyang naiinggit sa pamilya natin. Sinusubukan niyang sirain ang lahat ng itinayo ko. Pero may bank statement sa mesa sa kusina sa Antipolo na may pirma niya sa ibaba. Hindi mo madadala sa usapan ang tinta sa papel. Isa-isa, tumigil ang mga tawag kay Gloria. Hindi sa mga dramatikong komprontasyon, kundi katahimikan lang. Hindi siya inimbitahan ni Patricia sa book club noong buwang yon. Hindi siya tinawagan ni Dennis para mag-organisa ng handaan. Inalis ni Pinsang Laura si Gloria sa group chat ng pamilya. Yung chat na hindi ako kailanman isinali. Nawala sa aking ina ang nag-iisang bagay na mas pinahahalagahan niya kaysa sa pera. Ang naratibo. Sa loob ng 13 taon, siya ang may akda ng bawat kwento ng mga santos. Ngayon, nagbabasa na ang pamilya ng ibang bersyon at pinaniwalaan nila ito dahil ito ang totoo. Tumawag si Maricar makalipas ang 3 araw. Nasa deck ako, pinapanood ang isang lawin na lumilipad sa ibabaw ng lambak. Nag-buzz ang telepono ko. Hinayaan ko itong mag-ring ng 2 beses bago ko sagutin. Ligaya. Mas maliit ang boses niya kaysa sa narinig ko noon. Iniisip ko pa rin ang bank statement na yon. Okay. Dapat tinanong ko kung saan galing ang pera. 23 anyos ako noon at gusto ko lang. Gustong gusto ko ang bahay. Ikakasal kami ni Teodoro at sabi ni Mama, nag-iipon siya ng ilang taon at basta humina ang boses niya. Ayaw kong tingnan ng maigi. Alam ko, patawad, Ligaya. Talagang patawad. Salamat, mahalaga yan. May katahimikan. Naririnig ko ang hindi pantay na paghinga niya. Ang uri ng paghinga na dumarating sa pag-itan ng pag-iyak. Marami kaming napag-usapan ni Teodoro. Sabi niya, tinatrato kita sa paraang itinuro ni Mama sa akin. Tama siya. Nakikita ko na yon ngayon. Maricar, hindi ko kailangang maging perpekto ka. Kailangan ko lang na maging tapat ka. Gumawa siya ng tunog na kalahating tawa, kalahating hikbi. Iyan ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Umupo kami sa katahimikan sandali.
Hindi yung nakakailang na ure. Yung ure na nangangahulugang may nagbabago kahit hindi mo pa mapangalanan. Pagkatapos ay may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Muntik na akong iwan ni Teodoro nung nakaraang taon. Alam mo ba yon? Hindi. Tumatakod si Mama araw-araw. Sinasabi sa akin kung paano palakihin si Lily, paano ayusin ang bahay, ano ang dapat gawin ni Teodoro sa trabaho niya. Sinabi ni Teodoro na hindi si Mama ang pinakasalan niya. Ako. At kung hindi ko makita ang kaibahan, tapos na siya. Ayaw kong makita yan noon, mahina niyang sabi. Kasi kung makikita ko yon, kailangan kong ibalik ang isang bagay. Hinayaan ko lang yon. Hindi ko na kailangang magdagdag pa. 2 linggo ang lumipas, tumawag ang aking ina. Nagluluto ako ng hapunan. Roasted chicken, rosemary potatoes, green salad. Sinagot ko sa ika-4 na ring. Ligaya. Iba ang boses niya. Mas tahimik. Tinanggalan ng karaniwang kinang. Hi Ma. Wala nang tumatawag sa akin. Hindi sinasagot ni Patricia ang mga mensahe ko. Sinabi ni Dennis na kailangan niya ng espasyo. Binigkas niya ang salita na parang banyaga sa panlasa niya. Halos hindi ako kinakausap ng kapatid mo. Hindi akong may gawa niyan, Ma. Gusto ko lang magkaroon ng magandang simula si Maricar. Yan lang naman yun. Sa kapinsalaan ko, nang hindi sinasabi sa akin, nang hindi nagtatanong. Mahabang katahimikan. Akala ko hindi mo malalaman. Hinaan ko ang kalan, sumandal sa counter. Yan ang bahaging pinakamasakit, Ma. Hindi ang pera. Ang katotohanang komportable kang magsinungaling sa akin habang buhay. Naririnig ko ang paghinga niya. Mabilis at mababaw. Ang paraan ng paghinga mo kapag sinusubukan mong wag umiyak. Sa sandaling yon, halos maawa ako sa kanya. Halos. Pwede bang bumalik na lang tayo sa normal? Hindi. Pero pwede tayong umusad pasulong kung handa kang maging tapat. Hindi siya sumagot ng mahabang panahon. Naririnig ko ang orasan sa kusina niya sa telepono. Ang parehong orasan na nakasabit sa ibabaw ng kalan sa buong kabataan ko. Hindi ko alam kung paano. Sa wakas ay sabi niya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Iyan ang unang tapat na bagay na sinabi mo sa akin sa loob ng 13 taon. Ibinaba niya ang telepono. Tinapos ko ang pagluluto ng hapunan. Nung sumunod na Sabado, tumunog ang doorbell ko. Ang tatay ko, mag-isa. Walang Gloria. May hawak siyang toolbox. Mukhang maluwag ang reling ng deck mo nung nandito ako huling beses. Gusto mo bang ayusin ko? Kung hahayaan mo ako. Hinawakan kong bukas ang pinto. Pumasok siya. Hindi kami masyadong nag-usap nung hapong yon. Inayos niya ang railing. Nagtimpla ako ng kape. Umupo kami sa deck at pinanood ang pagbabago ng liwanag. Hindi ito malaki, pero nandoon siya. Dumating ang tag-araw. Nakatayo ako sa isang conference room noong Martes ng umaga habang ipinakikilala ako ni Diana sa buong kumpanya. Bagong titulo. Vice President of Security Operations. 200 tao sa Zoom call. 3 opisina ang nanonood sa malaking screen. Sabi ni Diana, si Ligaya Santos ang naging gulugod ng ating security practice sa loob ng 3 taon. Pinaghirapan niya ito bawat araw. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagpasalamat ako sa kanila at umupo. Matatag ang mga kamay ko. Hindi ako nag-post tungkol dito. Hindi ko sinabi sa pamilya ko. Hindi pa. May mga bagay na itinatago mo muna para sa iyong sarili. Nung sumunod na linggo, inimbitahan ko si Tito Kiko para sa hapunan. Dumating siya na may dalang bote ng alak at ang tahimik na ngisi na nakuha niya kapag may itinatago siya. Kumain kami sa deck. Ang paglubog ng araw ay ginawang tanso at lila ang lambak. Ang mga puno ay umuugoy sa mainit na simoy ng hangin. Pagkatapos ng hapunan, ibinaba ni Kiko ang kanyang baso at tumingin sa akin. Magiging proud ang lola mo, Ligay. Huminto ako. Si Lola Margarita? Siyang nagbukas ng pondo na yon para sa'yo, hindi ang nanay mo. Sinimulan ni Margarita noong taong ipinanganak ka. 500 piso bawat buwan mula sa kanyang SSS pension.
Sinabi niya kay Gloria na itago iyon para sa edukasyon mo at wala nang iba. Ibinaba ko ang tinidor ko. Hindi sinabi ni Mama sa akin yon. Hindi niya sasabihin. Namatay ang lola ko noong 14 na anyos ako. Naalala ko ang mga kamay niya. Laging mainit, laging amoy sabong lavender. Naalala ko ang sinasabi niya sa bawat pagbisita. Ikaw ang matigas ang ulo, Ligaya. Sasabihin niya ito na parang ito ang pinakamagandang bagay na pwedeng maging katanghian ng isang tao. Umiyak ako unang beses sa buong kwentong ito. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkaalam na kahit walang sinuman sa bahay namin ang nagbabantay sa akin, meron palang nagbabantay. Mula pa sa simula. Inabutan ako ni Kiko ng napkin at hindi nagsalita ng kahit isang salita. Nagsimula kaming magkita ni Maricar minsan sa isang buwan. Hindi sa alinman sa aming mga bahay. Neutral ground, isang coffee shop sa Maginhawa Street na may mauugang mesa at kape na kayang magtanggal ng pintura. Ang unang ilang beses ay nakakailang. Maraming katahimikan, maraming paghalo ng inumin na hindi naman kailangang haluin. Pero patuloy kaming magpapakita. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa couples therapy, kasama si Teodoro, tungkol sa pag-aaral na marinig ang sarili niyang boses sa halip na kay Gloria. Tungkol sa sandaling na pagtanto niya na nagpe-perform siya sa buong buhay niya bilang matanda. Inaayos ang bahay niya, piniperfect ang Facebook niya, sinusukat ang halaga niya sa parehong panukat na binuo ng aming ina. Masyado akong abala sa pagpapatunay na ako ang matagumpay, sabi niya, na hindi ko kailanman tinanong kung masaya ba ako. Noong Setyembre, may dumating na sulat sa bahay ko. Walang return address na kilala ko. Sa loob ay isang pahina, sulat kamay. Sulat kamay ng aking ina. Ang parehong maayos na cursive na nasa bank withdrawal form. Ligaya. Gumawa ako ng mga desisyon na hindi sa akin para gawin. Sinusubukan kong intindihin kung bakit. Hindi ko alam kung maipapaliwanag ko ito, pero sinusubukan ko. Ma, walang malaking paghingi ng tawad. Isang pagbubukas lang, maliit at hindi sigurado, parang bitak sa pader. Binasa ko ito ng 2 beses. Itinupi ng maingat, inilagay sa itaas na drawer ng aking mesa, sa tabi ng titulo at ng bank statement. 3 dokumento na nagsasabi ng kwento kung sino ang pamilya ko at kung sino kami pwedeng maging. 1 linggo ang lumipas. Inimbitahan ako ni Maricar sa isang hapunan ng pamilya sa bahay niya. Hindi mo kailangang pumunta, sabi niya. Pero gusto kong nandun ka. Nandun ba si Mama? Ooh. Inisip ko ito no eksaktong 1 araw. Pupunta ako, pero magmamaneho ako ng sarili ko at aalis ako kapag handa na ako. Patas yon. Ito ay patas sa unang pagkakataon. Sinukat ng aking ina ang tagumpay sa metro kwadrado. Sinukat ito ng ate ko sa pamamagitan ng paghahambing. Sinukat ito ng tatay ko sa pagpapanatili ng kapayapaan, na sa huli ay hindi pala katulad ng pagpapanatiling ligtas ng sinuman. At ako? Sa mahabang panahon, sinukat ko ito sa katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagtatayo ng mga bagay na walang nakakakitang parating. Hindi ako galit sa aking ina. Mabigat ang galit at marami na akong dinala. Hindi rin ako galit kay Maricar. Sinusubukan niya ng padalos-dalos, hindi perpekto. At mahalaga yon. Ang itinigil ko ay ang paghihintay.
Paghihintay na makita nila ako. Paghihintay na bigyan nila ako ng pahintulot na maging proud sa itinayo ko. Paghihintay sa bersyon ng aking ina na titingin sa buhay ko at sasabihing, mali ako. Nagtaya ako ng isang bagay na hindi nila pwedeng balewalain. Hindi para parusahan sila, hindi para patunayin mali sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang buhay na hindi isinulat ng ibang tao. Kung nasa isang pamilya ka kung saan ang halaga mo ay sinusukat sa panukat ng ibang tao, ibaba mo ang panukat. Hindi mo kailangang sirain ito. Hindi mo kailangang itapon. Ibaba mo lang at pulutin mo ang sarili mo. Ang pinto sa harap ng bahay ko ay may deadbolt na binayaran ko. Sa isang pinto na pinili ko, sa isang tahanan na pinaghirapan ko. Pero ang pinakamagandang bahagi ay hindi ang bahay. Ang pinakamagandang bahagi ay ako, ang nagpapasya kung sino ang makakakuha ng susi. 3 bagay na natutunan ko sa mahirap na paraan. Una, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan ito ay diskarte. Ang pinakamalakas na sagot na naibigay ko sa pamilya ko ay isang bahay sa burol at isang sarera sa mesa. Pangalawa, wala kang utang na komprontasyon sa kahit sino, pero may utang ka sa sarili mo na katotohanan. Hindi inayos ng bank statement ang lahat, pero nangangahulugan ito na walang sinuman ang pwedeng magbago ng kwento ko ulit. Pangatlo, ang mga hangganan o boundaries ay hindi pader. Ang mga ito ay pinto na may mas magagandang kandado. Pwedeng kumatok ang nanay ko. Hindi lang siya pwedeng basta pumasok at baguhin ang ayos ng mga gamit ko na parang sa kanya ito. Kung may tumama sa inyo sa alinman dito, mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung alin sa 3 aral na yon ang pinakatumatak sa inyo. Binabasa ko ang bawat isa. At kung gusto ninyong makarinig ng isa pang kwento tungkol sa isang taong tumangging manatiling maliit, inilagay ko ang link sa description na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Seryoso ako dyan. Kita-kits sa susunod.